Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Takeaway number 1. So nagsimula na po yung pagtalakay dito po sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte at ito po yung merong kinalaman dito po sa kanyang paggasta ng kanyang confidential funds na nakakahalaga ng higit sa 612 million pesos. So kanina po, sinubukan magbigay ng opening statement itong si Representative Leila de Lima na isa po sa mga tumatayong House Impeachment Prosecutors. Pero hindi po siya pinaporma nitong si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero dahil meron daw ng conclusions of fact and of law itong kanyang mga sinasabi. Ito po yung bahagi ng kanilang paritan kanina. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. So yun po yung dahilan na ibinigay nitong si Presiding Officer Chis Escudero patungkol po rito sa hiling na opening statement ni Congresswoman Leila de Lima. At naging mahigpit siya and it can be argued na naging consistent lang itong si Senator Chis Escudero. Pero speaking of consistency, kung meron po dapat sinisita at nang mas matindi itong impeachment court, particular ito pong si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, yun po ay yung mga senator judges na clearly nag-aabogado dito po kay Vice President Sara Duterte at particularly yung isa po sa mga kasama nila na a few days ago nag-post po ng isang spliced video na binabanatan yung isang House Prosecutor. Sino po ba yung tinutukoy natin? Walang iba kundi si Pia Cayetano. Takeaway number 2. So dito nga po sa pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment, pinresenta po ng House Prosecution Team ito pong dalawang dating opisyal ng Land Bank, parehong dating branch managers. Pinag-uusapan po rito yung dalawang batches na mga cheque patungkol po rito sa confidential funds ng Vice President. So yung una po, yung 4 na cheque nakakahalaga po ng 125 million pesos each. At 4 na cheque po yung pinag-uusapan natin dito. Ito po yung confidential fund na nakalagak noon sa Office of the Vice President. Tapos yung pangalawang Land Bank official, yung dating Land Bank Department Manager, tumistigo naman po doon sa 3 cheque naman na nakakahalaga po ng 37.5 million pesos each o sa kabuuang 112.5 million pesos patungkol naman po sa confidential funds na nakalagak po dito sa Department of Education noong panahon po ni Vice President Sara Duterte. So naging pangunahing soundbite po rito, siguro naging tema nitong pagtistigo nitong dalawang dating Land Bank officials ay yung unusual nature doon po sa withdrawals dahil puro sa laki ng halaga na pinag-uusapan natin dito. So naging soundbite po rito ay unusual ito. Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Nananatili yung impression nyo na unusual. Yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 po. And of course, doon po sa hindi natuloy na opening statement ni Congresswoman Leila de Lima, binalak niya sanang ilatag itong kaso itong prosecution team laban po rito kay Vice President Sara Duterte patungkol po rito sa confidential funds. Pero hindi po siya dito umubra. Okay? Pero maliwanag po na dun sa pagdistigo ng dalawang dating Land Bank officials nailatag po yung pattern kung paano po wini-withdraw at na-establish naman po na talagang na-withdraw yung mga ganung dambuhalang halaga. So ang tanong na lang dito, ano ba yung masama doon? Okay? Okay, so which brings us to takeaway number 3. Kung relatively ay hindi po ganun kadrama o ka-aksyon itong Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, yung mga senator judges na nag-aabogado para sa kanya, talaga nandun pa rin po in full force. So unahin po natin itong si Idol, Robin Hood Padilla. Kanina, yung kanyang pagtatanong doon po sa witness, parang parang defense lawyer talaga At nakikita natin merong konting improvement, no? Dito po kay Idol Robin, doon sa kanyang pagtatanong. Kung doon sa mga nakaraang araw, sa kanyang cross-examination, doon po sa ilang mga witnesses, medyo para bang
napipikon siya o medyo hindi ko nakapulido yung kanyang pagtatanong, dito mukhang mas nakapag-practice itong si Senator Robin Hood Padilla. Kasi gusto yung palabasin dito ay, okay, unusual man yung mga halagang winidraw ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education sa ilalim po ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto niyong puntuhin, wala naman daw illegal doon. Kaya kung titingnan niyo po yung naging pagtatanong niya kanina, medyo meron pang smug look no? Parang ganun, para bang gotcha, huli kita, at ito'y na-establish ko. So, naisip ko lang, bilang isang batikang artista, bilang isang sikat na action star, mukhang nahihiyang na po itong si Senator Robin Hood Padilla dito po sa kanyang bagong role bilang isang defense lawyer para kay Sara Duterte at nagkataon na isa rin po siyang senator judge. Nga lang, hindi po drama o teleserye yung pinag-uusapan natin dito. Totoong buhay po ito at pinag-uusapan po natin dito ay yung impeachment trial ng Vice Presidente. So hindi po rito pwede sana yung pa-acting-acting o yung galing-galingan. So takeaway number 4, puntahan naman po natin yung isa pa pong defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na nagkataon din na isang senator judge. Ito po si Senator Alan Peter Cayetano. So kung babalikan po natin yung naging actuations itong si Senator Alan Peter Cayetano nitong mga nakaraang impeachment trials, ngayon parang medyo mas subdued siya, no? Parang mas behave ng konti, mas nagpapanggap na less biased, pero clearly, alam naman po natin at halatang-halata yung kanyang tinutumbok. So kanina, tulad po nung tinutumbok nitong si Idol Robin Hood Padilla, ang gusto niyang palabasin dito na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. so short and sweet yung kanyang pagtatanong at yun po yung kanyang pinunto. So makikita natin na talagang nandun pa rin yung, hindi ko sinasabing sa buwatan parang lang, lumalabas na nandun pa rin talaga yung consistent na tag team o nitong sina Senator Robin Padilla at saka nitong si Senator Alan Peter Cayetano, and that was still in full display dito po sa day 10 na impeachment trial ng Vice Presidente. Okay, takeaway number 5 naman po tayo. Puntahan naman natin yung isa rin po sa mga pinakamasigasig na defense lawyers na nagkataon lang na senator judge din nitong si Vice President Sara Duterte. We're talking here of Senator Amy Marcos. Kanina talagang armado ng matinding research itong si Senator Amy Marcos at binalikan pa po yung transcript nitong una ng pagharap nitong pangalawang testigo na si Nenita Campuzano doon po sa House Committee on Good Government inquiry or investigation dito po sa confidential funds ng Vice President. Gusto niyang palabasin na merong inconsistencies doon sa mga sinabi noon itong testigong si Campuzano sa House Committee on Good Government at saka dito sa kanyang pagharap sa Senate impeachment trial. Doon pa rin po yun sa puntong unusual. Ano ba talaga yung unusual? Okay? So maganda po na nagkaroon ng mas paglilinaw itong si Miss Nenita Campuzano kung ano ba talaga yung tinutukoy niya na unusual doon sa winidraw na halaga nitong Vice Presidente. Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals. So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. So Okay. regular po, not unusual. Tama po ba? Not usual. Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po. So maliwanag na para dun sa testigo, hindi unusual para sa bangko, sa kanilang branch, yung maka-encounter ng mga malakihang withdrawal. Ang unusual para sa kanya ay yung pag-withdraw ng ganong kalalaking halaga ng Department of Education na noon ay nasa ilalim itong si Vice President Sara Duterte. So dito po sa data na impeachment trial ng Vice Presidente, ito po yung isang maliwanag na tema. Mukhang mas magaling po muli sa kanilang pagganap ng kanilang papel bilang defense lawyers. Ito po mga senator judges na clearly pro Sara Duterte kumpara dun sa actual defense lawyers nitong si Vice President Sara Duterte. So kung meron siyang pupurihin dito, dapat mas purihin niya itong kanyang mga
defense lawyers sa hanay ng senator judges. Again, ako po si Christian Esguera, and this have been my 5 takeaways mula po sa Day 10 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.